Kamusta mga kaagimat? Welcome back sa aking channel. Panibagong video naman ang ating pag-uusapan at ito ay karugtong ng video natin noon sa part 1 na tungkol sa may 10 mga punong kahoy na ginawang tirahan ng mga engkanto at mga maligno. Dito naman sa part 2 nito mga kagimat ay pag-uusapan ulit natin ang mga pangalan ng 5 punong kahoy na ginawang tirahan ng mga engkanto at maligno at iba pang mga nilalang na mga supernatural. Hagima 13 GM Babaylan 1. Nangunguna sa ating listahan mga kagimat, ang punong kahoy na ginawang tirahan ng mga engkanto at mga maligno ay ang punong kahoy na tinatawag na akasya. Ang puno ng akasya ay kilalang kilala na tumutubo sa maraming lugar dito sa atin sa Pilipinas. Mula sa mga plaza at gilid ng kalsada hanggang sa mga bakanting luti at sa mga kagubatan. Ang puno na ito ay mataas at malaki na may malalapad na mga sanga at ito ay namumulaklak habang ang bunga naman nito ay kahalintulad naman ng sampalok. Ang mga may edad ng mga punong akasya na sobra sa 50 taon ay karamihan ito ang paboritong gawing tirahan ng mga engkanto at maligno dahil para sa kanila ito ay kanilang ganhaan o lagusan papunta sa kanilang kaharian. Sa mga nakita namin ng aming third eye na mga babaylan-unom, karamihan ng mga engkanto at maligno na nakatira sa punong kahoy na ito ay mga putian na mga engkanto at mga putian din na mga maligno. Ang ibig sabihin ng mga putian na mga engkanto at maligno ay may taglay na puting kapangyarihan. Nakatira sa punong ito ang mga tamawo, mga duwende, mga kapre, mga engkantadong bawa at mga engkantadong mantiw. Minsan nakatira din sa punong kahoy na ito ang mga engkantadong tinatawag na mga bagat. Ang punong ito ay nagtataglay din ng sikritong sangkapagimat katulad ng mutya at trabungko. At ginagabayan ito ng mga iba't ibang engkanto na putian na siya ring nakatira sa punong kahoy ng akasya. Kapag sakaling makuha ito ng isang aura ang agimat na galing sa punong akasya, siya ay maging maswerte sa buhay, sa kabuhayan at negosyo, at maging sa kanyang trabaho siya ay maging maswerte. Mabisa din ito na proteksyon at depensa sa kanyang katawan at pangliwas sa mga hindi inasahan na mga panganib at mga sakuna. Nagtataglay din ang agimat ng akasya ng matibay na pangkabal at pangkunat sa katawan. May malakas din na bertudes ito sa pampalakas ng katawan at kalusugan at nagpapaliwas sa mga kritikal na mga sakit. Ang pangalawa na punong kahoy naman sa ating listahan na ginawang tirahan ng mga engkanto at mga maligno ay ang punong kahoy na tinatawag na tuog. Ang punong kahoy na ito ay isa sa pinakamalaking species ng puno dito sa atin sa Pilipinas. Kilalang pinakamataas na sahing puno ito mga kaagimat dahil sa umaabot minsan ang taas nito sa 200 na talampakan. At tinatayang umaabot ito sa 300 na taong gulang. Paboritong tirahan ito ng mga engkantado at maligno na putian, lalo na ang mga matatandang mga punong kahoy na tuog. Base sa mga nakita ng aming third eye ng mga babaylan-unom, isa na ang mga diwata na putian ang nakatira dito. Mga duwende, mga kapre, mga engkantadong mantiw, mga santilmong tuhaw gubatnan, mga tamawo at mga engkantadong bawa.
Maswerte ang isang aura kung makakuha ng kanyang pinakasikritong sangkap-agimat dahil sa ito ay makapagbigay ng mabisang proteksyon at depensa pangkalahatan sa kanyang katawan. Pangontra din ito sa anumang mga mahikang itim at may malakas na pangsumbalik rebelta sa mga tao na may hisa o nais kumakalaban sa iyo at gumawa ng mga masasamang plano. Pangatlo naman sa ating listahan ng punong kahoy na ginawang tirahan ng mga engkanto at mga maligno ay ang punong kahoy ng lumboy o duhat. Lumboy ang tawag namin sa ganitong sahing puno sa aming salita na karaya mga kagimat. Ang punong ito ay may katamtaman lamang na laki at taas at ang bunga nito ay masarap na kainin. Tumutubo ito sa kahit saan na lugar pero karamihan na makikita ito sa mga kaumahan at sa mga kagubatan. Ang mga matatandang mga punong lumboy o duhat na umaabot na sa 50 taon ay siyang ginagawang tirahan ng mga engkanto at mga maligno. Lalo na ang mga punong lumboy na may maraming mga baging na nakapulupot at may maraming mga lumot-lumot na nakatubo sa mga sanga at katawan nito. Base sa aming nakita sa aming third eye ng mga Babaylan-onom, ang mga engkanto na tumitira sa punong ito ay mga putian din mga kagimat. Katulad ng mga engkantadong bawa, mga engkantadong mantiw, mga kapri, mga tikbalang at mga tamawo. Ang punong kahoy na ito ay nagtataglay din ng sikritong agimat sangkap katulad ng mutya at trabungko at maswerte ang mga aura na nagtataglay ng kanyang sangkap-agimat dahil sa nagbibigay ito ng swerte, matibay na proteksyon at depensa sa katawan, pisikal at spiritual. Pangliwas sa mga hindi inasahan ng mga panganib at mga sakuna at pampataboy ng kamalasan. Ang pang-apat naman sa ating listahan na punong kahoy na ginawang tirahan ng mga engkanto at mga maligno ay ang punong kahoy na tinatawag din sa amin na kamandag. Ang punong kahoy ng kamandag ay minsan lamang ito magtuhaw o tumutubo sa isang lugar. At kapag sakaling may isang lugar na pinagtubuan nitong kamandag, ang ibig sabihin ay sinyalis na ang isang lugar o gubat ay mariit o matalinhaga. Ang punong kahoy ng kamandag ito ay may katamtaman lamang ang laki at malilim na sahing punong kahoy. Ang kulay ng balat ng punong ito ay nag-aagaw sa itim at kayumangging burukanan at may halong kulay na lila at mayroong maraming mga lumot-lumot na nakapulupot sa bawat katawan nito at mga sanga mga kaagimat. Pero ang mga lumot-lumot na nakapulupot sa katawan nito at mga sanga ay kakaiba ang mga kulay. Mayroong kulay na itim na naghahalo sa pagkalila na kulay ng mga lumot. Ang mga dahon naman ito ay may kahalintulad sa tanim na tinatawag na lampunaya, malapad sa umpisa at patulis sa dulo. At mayroong naghahalong kulay ng batik-batik na kayumanggi at lila mga kagimat. Napakadelikado ng sahing punong kahoy na ito dahil sa mayroon itong kakaibang lason na mismong nasa buong katawan ng puno na ito nanggaling. At ang lason nito ay pwedeng ikamatay ng hayop, mga halaman at punong kahoy din na kung saan ito ay malapit din sa kanya. At pati tao ay pwedeng manghina o mamamatay dahil sa lason nito na dala. Kaya gusto itong gawing tirahan ng mga sahit-sahing engkanto at mga maligno dahil sa walang may nais tumangka na lumapit sa punong ito mga kaagimat. At maliban lamang sa mga antingero at mga babaylan na may alam sa mga panuli o pambaliktad na kanyang lasong taglay at mayroong agimat na galing sa punong kahoy na itong kamandag. At base naman sa aming nakita sa aming third eye ng mga Babaylan-onom, ang mga engkanto at mga maligno na tumitira dito ay ang mga putian, katulad ng mga engkantadong hubot, mga engkantadong murugmon, mga engkantadong bawa, mga tamawo,
at minsan nakatira din sa punong ito ang mga sigbin. Nakatira din sa punong ito ang mga bulakaunon na mga engkanto mga kagimat. Ang mga bulakaunon na mga engkanto ay mga lahi ng mga engkanto na kung saan ay mga gabay ng mga bulalakaw na siyang tumama sa punong kahoy na pinili niyang pagtirahan. Kung sakaling may isang aura na makakuha ng kanyang pinakasikritong sangkapagimat, siya ay hindi matatablan ng nakakalason niyang aninong kapangyarihan. Pwede siyang makalapit sa punong ito na hindi maano ng lason at malakas din ang mutya ng kamandag dahil sa mayroon itong kapangyarihan na pangontra sa kahit anong lason. May matibay din itong proteksyon at depensa sa katawan, pangontra sa mga barang, kulam, mga palipad hangin at iba pang mga itim na mahika ay kaya niya itong lusawin mga kagimat. Nagpapaliwas din ito ng mga hindi inasahan na mga panganib at mga sakuna. At may marami pa itong mga nakatagong kapangyarihan na taglay na mismong ang may tangan lamang ng kanyang sangkapagimat ang makakaalam. Ang ikapanglima sa ating listahan naman na punong kahoy na ginawang tirahan ng mga engkanto at mga maligno ay ang punong kahoy ng Nara. Ang punong kahoy na ito ay kilalang kilala ng marami dahil sa ito ay ating pambansang puno at kahit saan ito ay makikita na tumutubo. Pinahalagahan ang punong kahoy na ito dito sa atin sa Pilipinas dahil sa angkin nitong tibay, bigat at magandang kalidad na sahing punong kahoy. Pero alam nyo ba mga kagimat na ang punong ito ay paborito ding tirahan ng mga iba't ibang sahing engkanto at maligno? Kung ang punong kahoy ng Nara ay matanda na at masubra na sa 50 taon at kung makita na ito ay may maraming mga lumot-lumot na tumutubo sa kanyang mga sanga at mga balagon o baging na maraming nakapulupot sa kanyang katawan, ito ay isa lamang na sinyalis na may nakatira ng mga nilalang na hindi makikita ng iba, lalo na kung hindi bukas ang kanilang third eye aura. Karamihan na nakatira sa punong ito ng mga engkanto at mga maligno base sa mga nakita namin ng aming third eye na mga babaylan-unom ay ang mga engkantong putian tulad ng mga diwata, kagubatan putian, mga tamawo na putian, mga tikbalang, mga kapre at mga engkantadong mantew. Nakatira din sa punong kahoy na ito ang mga duwende ng mga putian. Ang punong kahoy na ito ay nagtataglay din ng sangkapagimat katulad ng mga mutya at trabongko. At kung sakaling swertihin na ito ay makukuha, ito ay makapagbigay ng maswerteng tagna sa aura na may hawak ng agimat. Nakapagbigay din ng tibay at malakas na katawan at pinapalayo ka nito sa mga critical na sakit. At pinaliliwas ka din ito sa mga hindi inaasahan na mga panganib at mga sakuna. Ang mutya ng Nara ay may mabisang bertudis din sa pampatalas ng isip, nagpapalakas din ito ng alindog at karisma, at may bertudis para sa katanyagan. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyong mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib at likupin ng kabanal-banalang bertudis niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.